Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dean Chase, yung Filipino vlogger based in California. Tungkol ito sa kinaroroonan ngayon ni Saldico. Ito. Saldico is spotted. He nagbiyahe on a connecting flight to Madrid from Singapore via Dubai. Photo taken at Dubai International Airport. So may picture dito, although hindi klaro. Ayan, tao. Nakatalikod eh. Nakatalikod. Supposedly siguro, baka yan si Baka yan si Saldico. Ito ang kanyang flight details. Singapore to Dubai, September 24. September 24. And then Dubai to Madrid, September 24 din, ngayong araw. And then Madrid to Dubai, October 4. And Dubai to Singapore, October 5. So yan ang biyahe ni Saldico. So matagal-tagal siya. Kung totoo ito may nabasa rin akong post ni EB Hugalbot. Halos ganito rin. Sabi niya, papunta sa Madrid si Saldico na kung saan, ito post lang ito ni EB Hugalbot. I don't know how true. Na kung saan may reported daw na resort ni Martin Romualdez sa Madrid. Totoo ba yun? I don't know. So, doon ba siya magpapahinga? So, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. Halos 9 days siya sa 9 days siya sa Madrid. Ano ba? May activity ba sa Madrid? And then, babalik siya ng Singapore, October 5, parang mayroong F1 car race. F1 car race sa Singapore by October 3, 4, and 5. Manunod ba ng F1? Mahilig din pa siya o may kasamahan siyang manunod? So, ito. Pwedeng nasa iyo na lahat ng kayamanan sa mundo. Okay, ito. Nag-press conference si Secretary Dizon kanina. Binulgar niya yung mga air assets ni Saldico, ilang billion. Kaya 4 billion ba yun? 40 billion. Talaga, marami siyang air assets si Saldico. Kasi noon pa, nai-report na yan, helicopter, mamaya jet. Ganon din si former Speaker Romualdez, may reported mga di umano na jet din. Kaya nga sabi ni Attorney Guanzon na anong sakripisyo? Kasi yung pagbibiti daw ni Speaker Romualdez is a sacrifice for himself, para sa ikabubuti ng taong bayan. Kaya sabi ni Attorney Rowena na anong sacrifice? Nagpapako ka ba sa krus? Ang balita nga, kabibili mo lang ng jet plane. So, yan. Ang tanong, kumusta naman kaya ang kalagayan ni Saldico? Kung nagbibiyahe siya, ibig sabihin, maayos na ang kanyang sakit. Kasi nga, may heart condition daw Kaya lang, nakakabiyahe ka ng mga ganito, magaling na. Ito, kay Dean Chase, sabi niya, nag-first class. Pero nung nakita na Pinoy ang nasa reception, nag-transfer agad sa J-class kasama 2 babae. So ito nga may talaga, may resibo si kumpleto, ito na atang ticket.
Kumpleto. Kahit si Ibi Hugalbot, kumpleto rin yung resibo niya, yung Ken Nasera, wala bang sniper dyan? Victor Preto. Onwards to southern Spain, perhaps, like where Tambi et al. Have a heaven of villas. Roy Planya, you can run, but you cannot hide. Yun, correct. Kagaya noon si ex-congressman Teves. Lipat-lipat. And then, ultimately, dahil nung pinakancel ng Philippine government yung kanyang passport, ano na siya? Undesirable alien. Kaya nga, napilitan ang Timor-Leste government na i-turn over siya dahil wala na siyang passport. So, ito kay Saldico, kung totohanan ang gobyernong ito nahabulin siya, pinababalik siya eh. Ayaw niyang magbalik. If I am the president, ipakancel ko na ang kanyang passport. So, yun ang challenge ngayon ng administrasyong ito, kung totoo talaga, kung totohanan ba na habulin nila si Saldico, plus of course, kung sino yung demand behind him. Kasi, hindi ka panipaniwala ng lahat ng ito ay kagagawan lamang ni Saldico on his own. Sino ba siya? Ano lang? Party list representative lang. Magagawa ba niya yan na siya lang? Sino ang posibleng amo ni Saldico? Sabi ni Senator Soto, wag daw basta-basta manghusga kung walang malakas na ebidensya. Di sige, wag tayong manghusga. Kailang court of public opinion. Sa ating mind, alam na natin sino ang utak sa mga ginagawa ni Saldico. Yun na yun, sinabi ni BP Sara bago siya nag-resign na DepEd. 2 tao lang ang nagko-control ng budget ng Pilipinas. Pinangalanan niya Saldico and bahala na kayo. Bahala na kayo, sino ang kanya? So, you cannot run, but you cannot hide. You can run, but you can. Lalo na yung konsensya. Nako, I don't know kung nakakatulog pa ba ito ng minding. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video nito. Sa area sa kapihan ni Maisi. So mag-abono siya. Kumuna ni ang itsura sa kapi ni Maisi nga duha na kabulan. Mga tambok kaayo. Turo na siya kabangag kay duha naman kabulan. Human sa pag-abono, pagatabunan. Para padayon ang pagsuyop sa kapi sa abono. So 5 na ang iyang sanga. Nga duha pa siya kabulan gawas nga hinlo, maayupod ang tubo, tambok. So, kuming nananom og kape, 29 mi ka pamilya. So, kung natanom na nga kape, 14,550. So, salamat gid kaayo. Og mopod ni ang tanom ni Maisi nga bag-o nga wala pa nagbulan. So maayo gyapon ang tubo. Og karon human sa pag-abono naga-spray na pod Silicron og Trumix. Salamat sa nagsuporta og kape.
ug sa nagtanaw sa video. Mapun ug makarbis mi sa among kape, makawas na mi sa kalisod ug makaapa-eskwela pud mi sa among anak. Salamat sa Ginoo. Oo. Salamat kaayo.